Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba natin batiin ang mga katabi natin na good morning, happy Saturday. Wala. Ayan. Ayan. So, ngayong umaga po mag-iwan ako ng verse sa Psalm 23 verse 1. Siguro po alam na po natin lahat to, yung The Lord is my shepherd, I shall not want. At yun po yung verse natin ngayong umagang ito. Pwede na po tayong tumayo at manalangin po tayo. Let's bow all our heads and put ourselves in the presence of the Lord po. Heavenly Father, maraming maraming salamat po sa araw na ito, sa privilege, Lord God, na makapunta kami dito sa bahay-simbahan niyo, Lord God. Thank you, Lord, sa endless love, Lord, sa grace mo, Lord, at sa faithfulness mo, Lord, sa aming mga buhay, Lord God. Alam ko, Lord, sa minsan, Lord, nagda-doubt kami, natatakot kami, napapagod kami, Lord God. Pero Lord, salamat po dahil nandiyan ka po lagi sa tabi namin. You never failed us, Lord God. Hindi ka po nagkulang, Lord God, sa pagmamahal, sa biyaya, Lord, at sa presensya mo, Lord God. Lord, ngayong umaga, Lord God, naway maranasan namin yung presensya mo, Lord God. Wina-welcome namin, Lord, yung presence mo, Lord God. Lord, buksan mo, Lord, ang aming mind, ang aming heart, Lord God, ngayong umaga nito. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Amen. Yes. Yes. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Yes, Lord. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawiin,
pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilan ka pa sa dalangin ko. Inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso. Once again, Panginoon, dakila ka, O Lord. Dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan yasan at di ka nagkuluyan, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkuluyan, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Malakas na palakpak. Hallelujah. Yes. Amen. Amen. Sa mga ganong pagkakataon, salamat sa Panginoon dahil kasama natin lagi. Amen. Amen. Lagi na natin siyang kasama. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. O dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, o di ako mababalisa. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako
kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. O dumaan man tayo sa ilog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa pot, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako magkakamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa bot, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako magagamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. 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 Salamat, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Amen. Yan. May kapayapaan, may kasaganaan, may katagumpayanan, may kalakasan kapag kasama natin ang ating Panginoon. Amen? So, sa umaga pong ito ay instead po na tayo ay magbigay ng ating mga testimony, meron po tayong ibang gagawin. No? So, think about, I'm sure naman po this past few weeks, ay nag-devotion tayo, right? Nag-devotion tayo, nakapagbasa tayo ng salita ng Diyos. Ngayon po ay gagawin natin, we will recite yung isang verse mula doon sa ating na devotion at ito po ay itetestify nyo kung paano ito kumilos sa buhay natin. Okay? Sa buhay ninyo. Bawa. So, marami po tayong na devotion. I'm sure naman from Monday to up to this morning ay hindi nakapag-devotion tayo. Kaya po, sige po, bibigyan ko po kayo ng ilang 1 minute para po alalahanin ang memory verse o isang verse na nakapagbigay sa inyo ng hamon at nagbigay sa inyo ng kalakasan mula sa Panginoon. Okay po? Sige po, isip muna po tayo. Tapos po ay tatawag ako by name. Sasabihin ko po ay Victory, kapatid na, at kayo po ang magsasite ng inyong mga verses. Okay na po? Sige po, simulan ko na po Ako po, ang naging devotion ko, ang isa po sa verse na nag-sink in sa akin mabuti this week ay yung sa mga awit, Psalm 27:1. Actually, ito po ay isa sa mga favorite ko na talagang pinanghahawakan ko. Sabi po doon sa Psalm 27:1,
Nakalimutan ko bigla. Ay, oh. Opo, yan. Salamat dati, nawala ako bigla. The Lord is my my light and my salvation. Of whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall be afraid? So, this past week po kasi ay dumaan ang family namin sa medyo matinding pagsubok ng buhay. Yung ate ko po kasi ay na heart attack again, na stroke. So, pero pinanghawakan ko pa rin yung promise ng Lord. Kapag kasama natin ng Lord, kapag pinagkatiwala natin sa Kanya, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan katulad ng kinawit natin kanina. Kasi sabi ng Panginoon, ako yung salvation mo, ako yung tagapagligtas mo. Akin ka anak at hindi ka dapat mangamba o matakot kahit ano yung pinagdadaanan mo. So mananatili ang kaligtasan na ibinigay sa akin ng Panginoon at wala akong dapat ipangamba dahil ang Diyos ay kasama ko sa aking buhay. Kaya Psalm 27:1, that is one of the verse na laging nagpapalakas po sa akin patungkol sa relasyon ko sa ating Panginoon. Next po, Victory, kapatid na Ate Jane. Sa akin po yun sa Acts chapter 4 verse 13. Sabi po doon, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. So yun sa devotion ko na to, kasi yun yung marami nang nag-follow sa mga disciples, marami nang sumusunod, nakakilala sa Panginoong Yesus. And then nabasa ko to, kasi pag ako nagtuturo po, minsan kino-question ko yung sarili ko na, Lord, dapat ba akong magturo? Kasi parang sino lang ba ako para ihayag ka. Pero nabasa ko to, parang sinasabi ng Panginoon na hindi ako pumipili ng matatalino. Hindi lang ako pumipili hindi ako gumagamit ng mga tao, ng mga kilala lang o matatalino lang. Kahit ordinaryong mga tao, kagaya nila Peter, they were fishermen, di ba po? Pero ginamit sila ng Diyos para maraming tao makakilala sa Kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa verse na ito dahil mas lalong nagkaroon ako ng encouragement para gawin kung ano yung ministry na pinagagawa sa akin ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon. Victory, kapatid na Donna. Good morning po. Sa akin po, ito pong nakalagay dito, yung John 17:17, sanctify them in the truth, your word is truth. Ang tumatak po sa akin doon dito, yung your word is truth. Totoo nga po na yung salita ng Diyos, yun po yung totoo. Wala po tayong dapat ipangamba. Every time na mag-devotion po tayo, lagi nating alalahanin at lagi nating ipanalangin na maunawaan po natin yung salita ng Diyos kasi wala na pong iba tayong dapat na panaligan dahil yung salita ng Diyos ay totoo at wala pong katulad. Yun po. Sorry. Victory, kapatid na Jasmine. Sorry, ito lang kasi nakayuko. Sa akin po sa Psalm 62 verse 5, yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Kasi parang kakatapos lang po ng midterms namin. Hanggang ngayon pakiramdam ko pagod na pagod pa rin po ako. Kaya pati po spiritually, sasabi ko sa sarili ko, find rest sa Lord. Victory, kapatid na Jello. Ako po yung sa
Sa John 1:5, sabi po doon, the light shines in the darkness and in the darkness has not overcome it. Simple lang po yun, pero malalim po yung meaning sa akin nun. Kasi maraming moments po sa life ko sobrang medyo may dark, parang feeling ko andun ako sa pinaka-lowest point ng life ko. Pero still, faithful ang Lord, and yung grace niya yung nagko-continue para still makasurvive each day po. And yun po. Salamat sa Lord po. Lahat po ng papuri sa Kanya. Victory kapatid na si Iza. Tres Marias naman. Tres Marias na rin. Ayan po. Sa akin naman po is yung kanina, yung Psalm 23. Dahil, ayun po, sabi nga po ni Jazz, di ba, nag-midterms po kami and sobrang stress po talaga nun. Ang dami ko pong isipin, ganyan. Pero, ang Lord po, binigay niya sa akin yung verse na yun, niremind niya sa akin yung verse na yun para di ako mangamba sa mga ginagawa ko. Yun. At saka grabe din yung blessings ni Lord nung time ng midterms ko dahil kahit natutulog lang ako pag nagre-review, mataas pa din yung binibigay niya sa akin na opportunity at saka mga grades po. And may isa din po akong pinanghawakan this week naman po is yung 1 Corinthians 13 verse 4, yung love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it's proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always perseveres. And this week po kasi may pagtatalo kami ni nanay ng pamilya namin. Pero ni-reveal sa akin to ni Lord na pinarealize niya sa akin na dapat tandaan ko yung verse na to, love is patient, love is kind. Kasi yun po talaga yung nawala sa akin, sa pamilya ko, yung pagtingin ko po sa kanila. And ayun po. Ito yung binigay sa akin ni Lord, ni-reveal sa akin ni Lord. At thank you po kay Lord dahil binago niya ako, ni-restore niya ako. And ayun, thank you dahil kahit ganito ako, binabless niya pa rin ako. Ayun po. Sa Lord po ang papuri. Ay, victory po. Victory ko pa din, Ate Ann. lang. Andito na po si Ate Ann para sa Yan. Good morning po sa bawat isa. Yan. Siguro ang dami nag-iisip sa atin. Salamat na lang. Sinalunan ni Ate Ann. Pero meron pa po ba? Meron pa ba? O mga yumuyuko na ang ulo? Parang nakikita ko kayo, nagdadasal na kayo. Naging prayer gathering talaga to na Lord, sana last na. Sana last. Baka may mag-testimony. Last prayer gathering, answered prayer, instant. Pero nakakatuwa naman po kasi kahit yun ay sinabi ng ating MC, ng ating presider na ngayon ay mag-share. May mga nakapag-share po. At nawa sa mapapakinggan po nating salita ng Diyos ngayon ay mahamon din tayo na at all times, in every season, ay maging handa tayo to bring our testimony, our praise sa kalagitnaan ng mga tao. Sige po, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po dahil sa kabutihan mo sa amin, sa iyong biyaya araw-araw na laging bago, Panginoon. Salamat that we can look forward every day na yung hope namin ay renewed, yung mga biyaya mo ay maaasahan namin, Panginoon. Buksan mo po ang aming kaisipan, ang aming mga puso sa pag-receive ng iyong salita at dalangin namin, Panginoon, na yung banal mong spirito ang kumilos sa kalagitnaan namin. Ikaw po ang makita ng bawat isa at hayaan mong makakilos ka, Panginoon, sa bawat puso at buhay namin, Panginoon.
sa iyo pong papurit pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Ang dami po nilang na-share na mga bagay this week na na-experience nila at kung paano nangyari yung kanilang paano nila naranasan yung salita ng Diyos, yung katotohanan ng salita ng Diyos dun sa pamumuhay nila this week. At nakakatuwa po, ang pag-usapan natin kasi ngayong umaga na to, finding God in the ordinary. Sabi po nila, pag nagbasa kayo o yung mga sinasabi ng mga speaker, there are 2 times that we praise God. 2 beses. Alam niyo po ba kung ano yon? O baka tinatanong niyo, ba't 2 beses lang ipipraise ang Lord? Sabi nila, 2 times to praise God in the best of times, kapag best ang mga nangyayari sa buhay natin. At syempre yung opposite, in the worst of times, dapat purihin natin ang Panginoon. Ibig sabihin, parang in the highs and lows ng buhay natin, dapat lagi nating nakikita yung kabutihan ng Diyos para papurihan at sambahin natin siya. Kaya lang ang tanong, paano naman yung in-between nung worst and best? Lagi po bang may worst and best sa buhay natin? Halimbawa, this week, may naging worst ba? Kinabukasan ba may best? Lagi po ba tayong ganun? Taas, tas biglang bababa? Wala po tayo yung diretso. Parang normal lang. Pero sa tingin ko meron po kasi minsan pag nagtatanungan tayo, kamusta? Okay lang, normal, ganyan-ganyan. Nothing special. Tama po ba? Naririnig natin yon. At dahil ganun yung buhay natin, di naman necessarily laging may big celebration. O meron tayo kasi ang Pinoy mahilig sa hugot. Yung may sasabihin ka na may mahuhugot ka, it's either good or bad experiences. It's either yung best time natin or yung worst time natin. Pero paano nga yung in-between? How can we praise? How can we testify during the boring and ordinary days and moments ng buhay natin? Tingnan po natin yung sinabi ni David sa Psalm 103. Gamitin ko po muna yung 2 unang verse na nakalagay dyan. Praise the Lord, my soul. My inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Ito po ay sinabi ni David nang hindi parang out of emotion, out of dahil yung situation niya, pero kino-command niya yung sarili niya, yung soul niya. Pag sa Bible po pinag-usapan ang soul, yan yung kabuuan ng isip, ng emotion, ng physical, yung kabuuan ng being ng tao. So inuutusan niya yung being niya na purihin ang Panginoon at huwag kalimutan yung kanyang benefits. Kaya finding God, diba, ang title natin, Finding God in the Ordinary. Finding God is a conscious choice. Ito po ay may awareness tayo. Hindi siya afterthought. Pinipili mo, kino-command mo. Kung pansin niyo po, ang ginamit ko dyan ay finding God. Hindi lang basta sensing God. Hindi lang basta seeing God. Finding God, kasi pag finding, may effort ka. 'Di ba? Hahanapin mo. Na-experience nyo na ba yung naghanap ng salamin nyo, tapos nandito pala? 'Di ba? Nag-e-effort ka maghanap. O kaya yung cellphone nyo, hinahanap mo, sa bag mo lang pala. Di mo naman nakita. Finding God is a conscious choice. Kasama yung kaisipan natin dyan. Diba? Kino-command niya, sabi niya, forget not all His benefits. Kino-command niya yung sarili niya to remember, to praise, tsaka forget not yung goodness ng Panginoon. Kasi finding God, even in the ordinary, requires intentional awareness. Di ba yung sermon natin nung Sunday, intentional ang Lord na imit tayo. Tayo din kailangan nating maging intentional, na maging aware, maging conscious sa Diyos.
Kasi kung halimbawa wala kang na-experience na malala, maalala mo kaya ang Panginoon? Halimbawa, nasa office ka, normal working day. Pag tinanong ba kita, saan mo nakita ang Diyos kaninang umaga? May masasagot ka ba? May masasabi ka ba? O kahapon, saan mo naranasan ang presensya ng Panginoon? Saan mo siya napansin? Di ba po ang hirap kapag mga ordinaryong bagay o mga boring days mostly, minsan natatamad ka na nga kasi nothing exciting is happening sa buhay mo. So, paano po natin magagawa yon na maging mahanap ang Lord even dun sa ordinary boring days natin? Sabi ko dyan kanina, di ba, finding God is a conscious choice. So, paano natin gagawin yan? Kasi kailangan natin makita ang Panginoon in His daily goodness. Hindi lang yung laging miracles. Hindi lang yung parang something extravagant. Hinil ako ng Lord sa cancer. Binigyan ako ng Lord ng malaking blessing. Karoon kami ng sasakyan, ng bahay at lupa. Nakagraduate ako. It's something monumental. Those are the things na something big. Ang sarap i-share. But we need to see God in His daily goodness. Kung papansinin niyo po, sabi dun sa last part ng verse 2, di ba? And forget not all His benefits. Sinasabing benefits dito, yung daily grace, yung daily divine intervention ng Panginoon sa buhay natin, yung daily provision niya, yung daily mercy na nai-experience natin sa buhay niya, sa buhay natin, yung binibigay ng Panginoon. Pag binasa pa po natin yung mga sumunod na verses dyan sa Psalm 103, makikita nyo po, hindi naman nagsimula si David dun sa mga lalaking bagay na pinanalo siya ng Diyos sa mga battles niya, binigyan siya ng Diyos ng throne, binigyan siya ng malaking kingdom, yung Israel, hindi rin yung ganong riches na binigay sa kanya. Ano pong makikita natin dyan? Psalm 103, 3-5. Who forgives all your sins? Ano binigay ng Lord? Forgiveness. And heals all your diseases. Healing. Who redeems your life from the pit? Yung ibang version dyan, who redeems your life from destruction. So yung preservation ng life natin, yung protection niya sa life natin. Sabi pa sa verse 5, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like eagles. Yung renewal ng strength natin, yung pagbibigay ng Lord ng mga pangangailangan natin, ng good things na magsasatisfy sa atin para ma-renewed yung spirit natin, yung soul natin, yung physical being natin. Alam niyo po, bakit minsan it's so hard to see God in the ordinary, or it's so hard to appreciate yung daily benefits or goodness and mercies ng Panginoon sa atin? Kasi the ordinary mercies of God become invisible when we become too familiar with them. Yung paggising mo sa umaga, normal na parte na ng buhay mo. Hindi na natin na mapansin, biyaya pala ng Panginoon yun na magising pa ulit ako. Yung hangin na nilalanghap natin. O minsan kasi hindi tayo aware sa nangyayari sa paligid natin. Yung mga taga-Pasay, Paranaque at Navotas, yung malalapit na area, ang baho ng hangin nila dahil dun sa sunog. Pero dito sa Cavite, kahit may mga area na medyo hindi okay ang hangin, pero magpapasalamat pa rin tayo. Thank you, Lord, kasi medyo hindi naman toxic yung nasa paligid kong hangin. Bakit? We're too familiar dun sa hinihinga nating hangin that we forgot nang galing din yan sa Panginoon. Yung daily protection niya, tatawid ka ng kalsada na hindi ka nabangga. Hindi mo siya nakita na big deal kasi normal na sa'yo na maging ligtas sa pagtawid. We become too familiar with God's mercies and grace. Pero sabi sa Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning.
Great is your faithfulness. Laging bago. Yung mga ite-testify natin na kabutihan ng Panginoon, hindi kailangang repetitive. If we will see God's goodness daily, if we will see God in His goodness, in His mercy, araw-araw, hindi ka mawawala ng ipagpapasalamat sa Panginoon. Ay Lord, salamat. Kahit glass door, hindi ako nauntog. Di ko nakita kasi. Di ba may mga nauuntog sa glass door, di nila nakikita. O kaya minsan kasi nagiging source of stress yung goodness ng Panginoon o biyaya niya sa atin. Stress na ako sa trabaho, nakalimutan na nating ipagpasalamat. Salamat na lang may trabaho ako sa hirap ng buhay ngayon. O kaya minsan, alam niyo yung mga ulam na nakakasawa, lagi na lang sinigang, lagi na lang menudo, lagi na lang chapsuy. Wala na bang iba? Pero nakakalimutan natin Lord, salamat kasi nakakakain ako ng ganito. Yung iba nga hirap na hirap magsinigang kasi ang mahal ng baboy, ang mahal ng gulay. Ang hirap magluto. Oo, sa pagluluto, Lord, salamat may lakas ako magluto. May kakayanan ako magluto. Yung iba kahit anong gawa nilang magluto, hindi masarap. Buti na lang ako masarap magluto. Oo, di ba? Makakain namin yung iluluto ko. Why? We don't see God kasi dun sa mga ordinary things na yon. Kaya mga kapatid, katulad ni David, naging conscious siya, naging intentional siya. He reminded his whole being patungkol sa Diyos. So finding God is a conscious choice. And we can do that if we see God in His daily goodness. Ang dami pa pong ginawa sa atin ng Panginoon kapag binasa po natin yung kabuuan ng Psalm. At nawa sa bahay nyo, assignment nyo, basahin nyo yung buong Psalm at i-discover nyo kung ano yung mga kabutihan ng Diyos. Kasi makikita natin doon, aside na nagpo-forgive siya, siya yung gracious na Lord. Siya yung Lord na nagsisimpathize sa atin. Siya yung Lord na just. Siya yung Lord na righteous. Minsan di natin napapansin sa school, Lord, ako deserving ko yung spot na yun, pero napunta sa iba. Tapos in the end, biglang nagka-award ka pa din. Biyaya pa din ng Diyos. O kaya, increase, kahit sobrang liit na increase sa trabaho, sa salary, biyaya pa rin ng Lord. Paano pa natin masasabing conscious choice yung finding God even in the ordinary is if we see God in His constant presence. Yung lahat ng nararanasan nating mercy and goodness ng Lord, andun yung presensya niya. Sabi sa verse 4, and crowns you with love and compassion. Yung word na crowns dyan, ang ibig sabihin nun or sinisignify niyan, sinusurround, ini-encircle with love and compassion. At kung andun yung love and compassion ng Lord, andun yung presence niya. Isipin mo yung sinusurround ka, naka-encircle sa'yo, wala ka nang tatakbuhan. Kasi naka-encircle sa'yo yung love and compassion ng Panginoon. Sabi nga ni David dun sa Psalm 139:7, where shall I go from your spirit or where shall I flee from your presence? Kapag pumunta daw siya sa bundok, andun ang Lord. Kapag pumunta siya sa ilalim ng dagat, andun ang presensya ng Panginoon. Sabi dun sa kinanta natin, kasama natin ang Diyos. Sabi dun sa Solemn, hindi ka nagkulang. Biyaya mo'y laging laan. So kasama dun sa mga biyaya ng Panginoon. Kasi baka mamaya, sabi ni Ate Ann, tignan yung mga benefits na nakukuha ng Lord. Baka yun na lang makita natin. Pero tandaan natin, kung andun ang biyaya ng Diyos, andun ang presensya niya. Andun yung character niya. Andun kung sino siya. So nabigyan ka ng daily bread mo, nung makakainin mo araw-araw. Pinapakita nun yung presence ng Lord at character niya na siya yung provider. O sumakit ulo mo nung umaga, pero pagdating ng tanghali na wala na, biyaya ng Lord. Yung pag-aalis ng sakit ng ulo. Ano pa sabi sa Matthew 28:20, and surely I am with you always. Sabi sa Hebrews, I will never leave you nor forsake you.
Masarap po, no? Lamig ng aircon. Tsaka ang liwanag. Pag nawala po yung electricity, tsaka po natin ma-appreciate yan, no? Hoy, nag-brown out! Asan flashlight mo? Hoy, cellphone, ilaw. Pero hindi natin na-appreciate yung importance niyan kasi lagi nating nandyan. Nandyan lang. Pero pag biglang nawala, nag-snap, dumilim, uminit, lalo na ngayon summer, ramdam na ramdam mo, ay, nawala yung electricity. Ay, mahalaga pala yun. Ay, dapat pala na-appreciate ko yun. But we know kasi lagi natin kasama ang Diyos, yung familiarity natin doon na wala na. Parang sa magulang, di ba? Minsan yung mga anak, sabi, hindi naman ako mahal ng nanay at tatay ko. Hindi naman ako inaalagaan. Kasi may mga ordinary things na hindi na napapansin ng mga anak na ginagawa ng magulang. Pagpe-prepare ng baon, pagtulong sa homework, o pag-aalaga sa'yo pag may sakit. O kaya pag mga bata pa, ihahatid sa school. O kaya papaalalahanan na kumain, mag-ingat. Di ba po? Kung may mga magulang tayo, mga kabataan tayong ganun, minsan, kapag may mga bagay tayong hindi lang natin na-experience, yung something spectacular, something na kakaiba, something na big, hindi na natin napapansin yung ordinary na ginagawa ng mga magulang natin sa atin. That we forgot to appreciate their presence, their love, their compassion sa atin. Parang ganun din tayo sa Lord. Hindi na natin nakikita yung presence niya kasi ang tinitignan lang natin, ang presence ng Lord nandun sa mga miraculous things, andun sa mga malalaking bagay. Andun lang ang Lord kapag may binuhay siyang patay. Andun lang ang Lord kapag mababangga na kami tapos nag-redirect yung sasakyan. Ay, kasama ko ang Diyos. Thank God. Pero yung sa simpleng pagtawid mo nga lang, iningatan ka ng Lord, kasama mo yung presensya niya, andun yung protection niya. Sa simpleng pag-gather natin dito. Minsan, ang hirap natin mag-testimony. Minsan, ang hirap natin mag-pray. Minsan, ang hirap natin mag-praise. Kasi nga walang something special. Everything feels ordinary. Pero dun sa mga ordinary bagay na yung mga kapatid, andun yung Panginoon. Hindi lang siya nako-contain kapag sobrang ganda ng praise and worship kapag Sunday. Kapag sobrang ganda ng sermon, ng exhortation. Hindi lang siya nandun kapag may mga special event tayo. O kaya special celebration sa mga buhay natin. O kaya yung mga milestone na malalaki. Or highlights kung sasabihin natin. Dun sa mga ordinary things, ordinary days, kapag ginawa natin, kinumand natin yung sarili natin, praise the Lord, bless the Lord, O my soul, and forget not. Kahit on the spot ka patanungin, saan mo nakita at naranasan ng Panginoon ngayong linggo na to, may masasabi ka. Kasi sa lahat ng paglingon mo, naaalala mo siya. Alam niyo po yung experience na mag-scroll ka sa online, may nakita kang meme, may nakita kang post, tapos naalala mo yung tao. Uy, send ko nga to kay ganito, naalala ko siya. Ang dali po nating maalala yung mga tao. Una, bakit? May relationship tayo. Pangalawa, gusto natin makausap yung tao. Pangatlo, dahil aware tayo sa existence niya, madali natin siyang maalala. Ngayon mga kapatid, sa ordinary days ng buhay natin, ganun pa rin ba? Are we conscious? Are we aware of God's presence? Are we aware of His goodness, of all His benefits? Many people miss God kasi they are searching for the big
things, for the special things, para sabihin andun ang presensya at pagkilos ng Panginoon. But sometimes, katulad dito, God's presence is nandun sa simpleng may makakain ka sa hapagkainan. Sa simpleng conversation, sa ordinary day ng trabaho mo. Sa mga routinary responsibilities na ginagawa mo. Minsan sa paglakad mo lang. Alam nyo, hindi danger na mag-stop na kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Katulad ng example ko kanina na electricity. The danger is, God is working, but we fail to notice. God is there, but we fail to acknowledge His presence. God is everywhere, but we fail to see Him. Kasi we fail to keep on being conscious na andyan ang Panginoon. We fail to intentionally develop a heart that sees God in everything. Kaya nawa ngayong umaga, pag nanalangin tayo, mapuno tayo nung, ay si Lord to. Ang sarap manalangin kapag nakikita mo ang Panginoon sa lahat ng bagay at sa lahat ng sitwasyon. Because when you learn to see God in the ordinary, hindi na magiging ordinary yung bawat araw mo. At yung puso natin, it will continue to pray, to praise and to trust Him. Katulad ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Every day masasabi na natin yun. Kaya nawa po ngayong darating na mga araw, kada paggising po natin, let's remind ourselves na God is here, God is there, sa anumang gagawin ko, anuman yung blessing niya, para maging aware tayo dun sa presensya niya. Kasi kapag nakita natin siya lagi ka na lang mapapasabing, thank you, Lord. Nag-a-utter ka na ng short prayer, ng short praise, na de-develop na yung heart mo to always acknowledge Him. At pag dumating yung mga big things sa buhay natin, hindi na mahirap makita na laging andun ang Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ngayong umaga, mamaya sa pananalangin natin, let's take time first to reflect and to acknowledge God. Ano ba yung mga na-miss ko na andun pala ang Panginoon? Tapos i-share natin dun sa magiging kasama natin sa pananalangin. Kasi you will never know that if you notice God, nakakahawa yan. Pag nag-share ka dyan, ay oo nga, alam mo ba may na-experience din akong ganyan. Magiging domino effect na siya. At lahat ng makakausap mo, pag lagi mong nababanggit, alam mo, galing ng Lord. Sinabi ko lang gusto ko ng ganitong pagkain, biglang may dumating na. Magic? Hindi. Biyaya ng Panginoon. Alam mo, galing ng Lord. Kasi akala ko, hindi ako makakatayo ng maaga ng Saturday, pero nakatayo ako. Pagod ako noon. Hindi ko alam saan nanggaling yung lakas ko. Alam mo, galing ng Lord. Medyo parang di ko makapit yung brake ng sasakyan ko pero safe and sound ako nakarating dito. Alam mo, ang galing ng Lord. Ang daming na-aksidente sa daan, pero ako nakakauwi, nakakarating ng trabaho, nakakabalik ng bahay. Nabuo naman yung katawan ko. Walang galos. Alam mo, ang galing ng Lord. Nakapunta ako sa ganitong lugar. Alam mo, ang galing ng Lord. Alam nyo, ganun na yung magiging bukang bibig natin. At bilang mga Kristiyano, it's not unusual for us. It will be unusual for us if we don't see God even in the ordinary days ng buhay natin. Amen po. Kaya bago po tayo manalangin mamaya, nawa ay make sense sa inyong lahat sa simpleng na share ko. Nawa po,
i-share muna natin. This week, where did I miss God? At ngayon, ina-acknowledge ko na nandun siya. Tapos, praise nyo lang ang Lord for those wonderful things na small things, small details. Pero andun pala ang Panginoon na hindi natin napansin. At sa mga susunod na araw, pansinin na natin. Acknowledge Him, praise Him, at yan natin mapuno yung puso natin ng mga bagay na patungkol sa Panginoon. Amen po? Yan. So para po sa ating pananalangin ngayong umaga, dito po si Sister Faye. God bless you, Sister Ann. So, para po sa ating groupings, andyan po sa board yung ating prayer items. May 3 lang po tayong prayer items. So, para po ang gagawin natin ngayon sa ating prayer, ay magkakaroon po tayo ng prayer partner. So, kukuha po tayo ng ating prayer partner and then dun po tayo mag-start. Pwede po tayo mag-share katulad ng sinabi ni Sister Ann. And after that po, ay ipagpa-pray po natin yung mga prayer items na nasa ating screen. Okay po? So, get your prayer partner now at para po mas maliit na group at magkaroon tayo ng time to share yung mga goodness ng Lord na ginagawa sa atin ng Panginoon. So, malaya na po kayong mag-groupings. Sige po, get your partner. Kuha na po tayo ng partner ngayon. Kung sino po yung feel nyo na makasama sa groupings, ay mag-group na po tayo and then balik po tayo afterwards para po sa ating closing prayer. Kasya naman po tayo, no? Kuha po tayo ng partner. Tingnan po natin kung sino po. Ay, binilang. Okay. Sige po. Sino po yung walang partner? Yan. Okay po. Kumpleto na po.
Tapos na pong manalangin ang lahat. Sige po, close po natin itong gawain natin. Alam ko marami pa sa inyo yung... Ay, mayroon pa pala sa likod. Mamaya. Hindi pala nagchichismisan. Nagpe-pray pa na. Ayan, tapos na po talaga. Totoo na po ito. Tapos na po ang lahat. Pasensya na dun sa dalawang nahuli. Yan po. Alam ko po, naging masaya po ang ating sharing. Nawa, gawin po natin yan sa mga susunod kahit walang gawain na may makausap tayo, makapag-sharing tayo. Panalangin po natin yung isa't isa. No? Pag magkita sa mall, magyaya mga kumain, ganyan po. Di ba po? Ayan, pagdating ng pagkain po. Di ba po? O, kape-kape, milk tea, tapos pray, sharing. Gawin po natin. Kahit outside po dito sa ating gawain, buhayin po natin ang ating pagkakapatiran kahit dun sa mga ordinary days ng buhay natin dahil andyan ang Panginoon. Sige po, tayo po tayong lahat at manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat at nagpupuri kami tunay na buhay ang iyong mga salita, Panginoon ko. Salamat sa pangungusap mo sa amin, sa pagre-remind sa amin, Panginoon, na hindi namin kailangan yung mga mag-antay ng mga malalaking bagay para makita yung goodness mo, yung mercies mo, yung lahat ng pinagkakaloob mo sa amin. At hindi rin namin kailangan mag-antay ng Sunday, ng Saturday para maranasan yung presensya mo. Pero dun sa mga ordinary days ng buhay namin, ordinary times ng buhay namin, ay naroroon ka pa rin. At pwede pa rin namin makita yung pagkilos mo sa buhay namin. Dalangin ko, Panginoon, sa mga susunod na araw, ay buksan mo nga po ang aming mga mata. Tulungan kami ng banal mong spirito na intentionally, consciously maging aware sa presensya mo at sa ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. At magamit mo itong awareness na to, itong consciousness ng presence mo, Panginoon, para mag-overflow yung praise, yung prayer, yung confidence, yung trust sa puso namin, Panginoon. Mag-overflow, Lord God, yung masabi namin na salamat, Lord, dahil kasama ka namin. Hayaan mo rin na sa pamamagitan nito, makita namin yung mga revelation mo sa amin na noon hindi namin napapansin. Hayaan mo na magamit mo rin ito para mabago yung character namin, Panginoon, na instead na makita yung negativity, makita namin yung goodness mo. Salamat po, O Lord, dahil totoo ang iyong mga salita, ikay kasama namin. Help us not to forget, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin. At ngayon, Lord God, sa natapos naming gawain, wala kaming ibang itinataas at dinadakila. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord God, ang lahat ng napanalangin namin, lahat ng napag-usapan namin, lahat ng na-share namin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo. At wala kaming ibang nais itaas, wala kaming ibang nais pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga magiging tugon mo, kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya hayaan mo na humayo kaming may kapayapaan sa aming puso, knowing, Lord God, na ikaw yung Diyos na tutugon at ikaw yung Diyos na tapat
na magbibigay ng lahat ng pangangailangan namin. Hayaan mo rin, Panginoon, na humayo kaming may kagalakan dahil alam namin sa presensya mo, Panginoon, hindi kami magkukulang. Hayaan mong humayo kami ng may bagong pag-asa dahil alam namin we can look forward in the future knowing that you will be there. Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Gabayan mo rin yung magiging practice ng worship team at tech group mamaya. Hayaan mo yung presensya mo'y dumaloy sa rehearsal nila, sa lahat ng kanilang mga gagawin, sa kanilang pagtugtog, pag-aawitan, sa pag-aasikaso, sa technicalities, Panginoon ko. Hayaan mong makita namin yung pagkilos mo at yung presensya mo, Panginoon, yung tumulong sa tech group at sa worship team na maging smooth po ang flow ng kanilang practice, Lord God, ng kanilang rehearsal. Tulungan mong maalala yung mga lyrics, yung mga kailangan nilang gawin, yung mga chords, Panginoon ko. Tiyaan mo sa practice pa lang, sa rehearsal pa lang, Panginoon, yung heart nila ay mag-overflow ng tunay na pagpupuri at pagsamba sa'yo at madala nila to sa kongregasyon sa aming Sunday worship sa araw ng bukas. Maraming salamat po. Ingatan mo ang bawat isa sa mga uuwi na o may mga gagawin pa. Ikaw po ang magpala, ikaw ang sumama, ikaw ang mag-protect sa amin. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Tamayan po natin ang bawat isa o batiin po natin. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. May tinapay daw po sa labas, so lahat ng nagugutom, pwede po kayong kumain doon bago kayo mag-rehearsal.